Hola from Barcelona. Isasantabi ko muna ang trabaho dahil today birthday ng anak ko. Today inimbitahan ko nga for dinner ang buong pamilya para i-celebrate ang birthday ni Julia. Pagkatid sa mga bata sa school, dumaan muna ako sa shop para tingnan ko anong ginagawa nila. Nung nakita ko na sobrang dami, umalis na ako. Kasi alam ko na kapag tumulong ako dito, baka hindi ko na naman magawa ang mga plano ko. Babawi na lang tayo kinabukasan. Kaya naman nagpaalam na ako at pumunta na ako sa supermarket para bilhin ang mga kakailanganin ko. Pagka-uwi ng bahay, naglaga agad ako ng quail eggs na ihahalo ko sa pansit. Kapag may birthday, syempre di pwede mawala ang pansit. Nagmamarinate naman ako ng manok na may konting twist lang. Para ito sa hipag ko na di pwedeng kainin ng roasted chicken na gagawin ko mamaya. May butter kasi yun. Nalaman kasi niya na allergic pala sa ganyan ng baby niya sa anything na galing sa baka. Dahil nagbe-breastfeed siya, ibawal yun. Kaya naman ibang dish na lang ginagawa ko para sa kanya. Kinuha ko na lang mga meat na ito sa shop namin. Maganda kasi ang quality ng mga meat doon. Sa mga panahon na yan, pinagsasabay-sabay ko talaga lahat para mabilis ako matatapos. May 4 na oras lang ako para tapusin ang lahat ng ito. Maya-maya kasi kailangan ko nang sundin ng mga bata sa school. Gumawa rin ako ng lumpia kasi matagal-tagal na rin na di ko nagagawa ito. At isa ito sa pinakagusto ng mga anak ko, asawa at Spanish in-laws ko. Kumuha ako ng sausage sa shop at binuksan ko lang para kunin ang laman. Today, ewan ko. Nilagyan ko lang ng oyster sauce, onion, garlic, eggs, breadcrumbs, asin, paminta, carrots at parsley na kinuha ko lang dito sa may bintana ko. Dito ko sa bintana nilalagay mga herbal plants ko para abot kamay na. Hindi ko na nga pala na-videohan lahat kasi full storage na itong phone ko. After ko matapos sa paggawa ng mixture ng lumpia, ay saka na ako nagbura. At na-video ko naman ang paggawa ng roasted chicken na merong lemon and garlic butter. Medyo kabado ko dyan kasi di ko alam kung anong kalalabasan. Inalis ko na yung leeg at ulo at itinabi ko na lang para isuhog sa meat soup na gagawin ko sa isang araw. So dito nga naghiwa muna ako ng mga gulay. At sa taas na naipapatong ko ang manok. Again, kukuha tayo ng thyme at rosemary na tanim ko dyan sa bintana. Hiniwa ko siya ng maliliit para ihalo dito sa butter natin. Naglagay din ako ng garlic powder, onion powder, smoked paprika, salt and pepper at lemon juice. Nilagyan ko naman ang loob ng chicken ng lemon, garlic, rosemary, lemongrass at inangat ko ng konti yung balat ng manok para isiksik ang garlic butter natin para malasang malasa. Binalot ko sa foil din inilagay ko na sa oven na may init na 200 degrees Celsius. Ang cooking time nito ay 2 oras din kasi malaki yung chicken natin. Nagdagdag din ako ng chicken broth dahil wala lang, bet ko lang. Natatakot kasi ako na baka masunog yung mga gulay natin. Habang nasa oven yung chicken, isa ka ko na inumpisa na pagbabalot ng lumpia natin. At naglinis na rin ako ng bahay. Chopstick nga pa na ginamit ko para pagsamahan ng binti ng manok. Ayan, tuloy nasira. Wala kasi akong taling nakita kanina, kaya bumuka ka. Pero buti na lang to the rescue si Chef Jaume at tinalian niyang binti. Piluto ko nga din pala kanina ang sahog ng pansit. Kalimutan ko na. Dahil kapos sa oras at dahil andito na din naman itong asawa ko galing sa trabaho, isa na lang ang nagpresenta na sumundo sa mga bata para matapos ko na itong mga ginagawa ko. Gusto kasi namin umpisahan ng dinner at 6:30 para maaga kami matapos at makapagpahinga rin ng maaga itong aking pamilya. Usually kasi 9 PM ang dinner nila dito. Kaya kakabagin ka talaga. At habang nagluluto, isa-isa na nagdatingan ang pamilya ko. Nauna muna si Lola Marce na pinapanood ako kung paano lutuin ang lumpia. Isa ito sa Filipino dish na gustong-gusto ni Lola. At yan, luto na rin ang pansit natin. Sa Chef Jaume yun na lang naglagay ng design. Nagluto rin ako ng mixed veggies para sa pamangkin ko at dinurog na chicken sausage. Kasi wala pa yung 1 taon, baka mabilaukan. Dumating na rin ang hipag ko, dala ang cake na ginawa niya for Julia. Every year nakakatipid talaga ako sa gasto sa cake. Kasi ginawa na niyang tradisyon na siya ang bahala sa birthday cake ng mga anak ko. Dahil lately nahuhumaling sila sa ube, ay ube chocolate flan daw ang naisipan niyang gawin. Takot na takot siya dyan na baka sira o mali ang kinalabasan. Pero sa paningin ko ay okay naman. Yung nakita niyong yellow soup ay mga gulay at sabaw ng kinuha na Chef Jaume doon sa roasted chicken natin. Ginawa niyang sausawan. Syempre di mawawala ang kanin. Pero ewan ko ba dito sa anak ko. Sa dami-dami ng handa ay nag-request pa ng isa. Gusto daw niya ng pansit kanto na may kanin. Yung extra spicy daw. Dahil birthday naman niya ipinagbigyan ko na. Hindi naman yan inaaraw-araw ni Julia. Sobrang nasarapan nga pala sila sa manok natin. At yung biyanan ko halos ang umubo sa pansit na may veggies at shrimp. May mga chicken na natira na ginamit ko naman kinabukasan para gumawa ng chicken wrap na may avocado, kamatis, sibuyas at keso para walang masayang dito sa mga pinaghirapan ko. Moltes felicitats. Masarap ang cake ni Tita Mariona. Nagustuhan din ng mga bata. Maloko talaga itong biyanan ko. Nung humingi ng mainom si Lola Marce, ito ang binigay niya. Napaisip tuloy ng malalim si Lola. Yo, gadya. After niya mag-blow ng candle, kumain ng cake, isa-isa na niyang binuksan ng mga regalo. Dahil mahilig sa art si Julia, itong niregalo ng biyanan ko. Jacket naman ang regalo ni Tita. At kami naman ng asawa ko medyo na-stress. Dahil sa pag-aakalang di na darating ang regalo kong binili online, ay bumili na lang si Jaume ng mga boxes of candies na pwede niyang i-share sa mga darating na parties. 8:30 PM ngayon dito at saktong tumunog ang doorbell. Di nga namin inaasahan na darating ang regalo ko para kay Julia ngayong gabi. Isang reborn baby ang palaging request niya. Ayan, may kapatid na naman si Olivia. Di pa dito natatapos ang birthday
birthday celebration niya. Dahil iimbitahan ko lang mga kaklase niya na matulog dito sa bahay at mag-celebrate sa isang araw. Iba-vlog ko na lang. So siya, dito na natatapos ang araw na ito. Masaya ako na kasya na ang maraming tao dito sa bahay tuwing may celebration kami. Kung interesado kayo sa house tour, bisitahan nyo lang ang YouTube page ko. So siya, hanggang sa susunod. Adios!